Kaso masyado pang maaga for tom yum, kaya hindi tayo tom yum ngayon. Then dito naman na side mostly mga fried stuff. Merong mga tinapay, french fries, bacon, ayan. Dito mga itlog, sausage. Ito yung ginawa ko kanina for my breakfast, at saka ito. Pero let's go this way. Dito medyo heavy na pag mahilig ka sa pasta sa cereal. Ayan, ang daming choices guys. Sobra, hindi mo kailangan. Ito masarap po, baked potato. Pero kumain ako ng kamote, so medyo mabigat na yung siya natin. Ayan, ito mga grilled na kamatis at pinya. Ito naman another very traditional na kinakain dito ng mga katutubo. Ito yung tinatawag nila na grilled meat. Tapos ipapartner mo sa kanya is yung sticky rice. So dito na steam, no? Ayan, meron sila dito. Anong tawag niyan? Parang siopaw. Oh. Parang siyang siopaw. Then dito, pag gusto mo magpa-barbecue, grilled chicken. Sorry. Ito naman yung steamed sweet sticky rice. Ito masarap to. Kukuha tayo ng ganyan. Para mapakita ko sa inyo how it tastes. Mamaya na. Tapusin ko muna yung pag-vlog. Then dito guys, mga sopas. So, ito yung ginawa ko kanina. Ito ay simple lang na onion soup. Napakasarap guys, napakasimple lang. But if you want, meron naman dito lugaw. Merong lugaw na may isda. Then meron tayong corn. Ayan. Ang dami. And then if you want toppings, meron din. Iba't ibang toppings. Rice vermicelli. Ito-topping mo. Pwede din chopped na ginger, luya. Meron parang crispy na tinapay. Then merong spring onions. Kung mga video tungkol dito sa terrace namin eh. Ang daming nakakapansin na flooring namin dito. Maraming nagtatanong kung anong ginagamit namin na pampakinap dito. Ito yung ginagamit. And dito naman na side, meron silang chapati. Or roti pala. Roti with egg. Oh, this is very nice. Huwag din ako niyan guys. Isa sa mga paborito ko din. Roti with egg. Mamaya kukuha tayo. And then gagawa tayo ng short, ASMR. Ayun. Ito din, masarap din to. Thai breakfast na hindi mawawala kahit saan ka magpunta sa mga kanto-kanto ng Thailand. Basically, ito yung bibiliin mo. Ayan. Or ito yung unang mong kukunin. Para siyang tinapay na may hangin sa loob. And then pipili ka kung saan mo siya isasawsaw. Pwede dito, pandan custard. Or pwede kang kumuha ng soybean milk. Parang taho yung gatas ng taho, parang gano'n, no? And then, lagyan mo na lang ng mga toppings or pampatamis. So, nung buntis ako kay Calvi, ito guys, lagi yung hinahanap ng chat ko. Araw-araw. Bibili ako niyan, and then kukuha ako nitong soybean milk. So, kukuha din tayo nito. Ayan, yan yung typical Thai breakfast. Diba? So, hindi ko i-miss yan sa mundo. Kukuha ko niyan kasi natayo ko lang na-realize na miss ko pala talaga yun. Then meron dito, mga inumin. Ito paborito ko, yung fried milk. Nagawa din sa ano niya. Hindi ko mag-realize kasi yung asukal ba. Uy, yung sarap nito. Tapos ko lang ko si Tita Jackie na itong prutas. Ayan, merong bayabas, merong singkamasata, dragon fruit, watermelon, bayabas, may oranges. Una ko si Tita Jackie, pero tapusin natin ito. So dito naman na side, more on cereals. Ayan, sandwiches, French toast. Meron silang sticky rice ha, pero wala siyang mangga. Masarap din yan. Then dito meron silang mga cheese, mga sauce nila, mga ham, nasa loob ng fridge, and then lastly is yung tinapay. And then dito side, pwede ka magsimula dito eh. Dito na side is yung tubig, infused water. Ito yun po, ito kay Tita Jackie kasi hindi siya pwede may carrots. Pero sobrang sarap ng infused water. And then dito naman na side is coffee at saka juice. And then we will Nabagyo daw na lang kaya. sa side. So paikot siya ng 360.
So, masisimula na ako. Pagod lumabas pag nag-vlog. Una ko preferred ay mga prutas muna. Ito lang ako sa pinaka guys. So, kumain ako prutas sa umaga. Guys, tumingin ako ng ibang video. Ang video ko ay si Princess Iga, my idol. Princess Iga, tindera ng Africa is my idol, diba guys? Bago matapos yung oras natin, mag-breakfast na tayo. Ito yung kinuha ko ha. Ito yung typical na breakfast. Sa probinsya, tsaka dito sa Bangkok. Kung hindi ka makakain ng kanin at tsaka karne for breakfast, pwede kang mag-prutas or something na lighter. So, when it comes to lighter, ano nga ba, no? So, ito yung typical talaga ha. So, here, meron Dito lang tayong ako sa complete kwarto, set. guys. At lahat to guys, ang ipaborito ko sa 10 years ko sa Thailand. muni-muni. Meron tayo ditong roti. Walang magawa kasi umulan. And then meron siyang Kasi condensed ulan. milk. Pwede mo siyang lagyan ng itlog or hindi. Bali na kasi Then dito maginaw meron din. tayong sticky coconut rice na meron saging diba? sa loob. Then meron Yan. tayo dito Kwarto ko na tinapay maliit. merong soya Maliit lang ang milk. kwarto ko dito Isasawsaw kasi mo siya nagre-rent sa kasi pandan na kami. syrup. And lastly, Diba? meron tayong shayen. So naka-against the light tayo, no? Ang galing ko sa maya. Sa mata. Guys, So kakain lang tayo. Saan ba natin pwede ilagay? ako guys, mga abubot. Yan, mga abubot ko dyan, oh. Diba? Ayan, dito natin isa. Hindi masyadong madilim. My idol friends is Silvia. Nagtitikman is etong ating Guys, dyan lang. tinapay. Sasawsaw natin. So, ito Lalagay ko lang dapat dyan. Ayan siya, Makita guys. mo naman. Makita Basically, niya parang talaga siyang naman simple ako. tinapay. Pero prito. So, masyadong oily. Then, pandan. Pandan na sauce. Promise, eto nung buntis ako kay Calvin, walang araw na hindi ko siya pwedeng kainin. Pagkatapos mong kainin yan, pwede kang mag-inom ng mainit na soy milk. Perfect. Kaya nga lang dito sa Thailand, grabe sila mag-asukal. So, kapag cut off ka sa sugar, pwede ka naman mag-request. Ayan guys, ang itsura niya. Kita niyo ba yan? Ayan. Nilalaro ko yung araw. Dahil nung good news. Kahit matagal ka nang may insomnia, hirap makatulog, o laging nahihirapan pumasok sa maka-against the light tayo. And then next natin is etong ating roti. Kamayin ko na lang guys. Pero ganyan ang itsura ng roti, no? Naalala ko yung chapati dito. Pero eto kasi mainly, ano siya, matamis. Walang magawa ang tao ngayon. Kaya nagmuni-muni lang. Punta muna tayo sa Sobrang tindahan pilit ko pa na din kasi maliit. harina naman yung gamit. Ito. Agi-agi mo din ha. Oh. Sus, ang akong gitanom din ha. Ngana anha magud mo. Palagot yun.
mga bata ah. Tunpuan. Sulat yangag. Bakit kaya ito mga? Ata gani mga tahanan. Ah. Snack tayo guys. Ito tayo ng snack. Ito na lang po. Siguro biscuit. Snack ko guys. Snack. Wala tayong magawa eh. Pagkape sana ako. Ipaano. Snack na lang ko guys. Okay guys. Snack na lang ako. At saka ito. Voice mask. Okay. Snack ko. Kita ng bata. Oh, nakalagot. Tingnan, kaya pesta na. Nakalagot. Etong drink na to, eto yung giant or premium tea. Hindi mo magsasawaan. Ewan ko kung bakit, dahil siguro loaded siya ng sofa. 1 kilong asukal. So, hinihinang ko to siya guys, pero hindi ako nagpapasobra masyado ngayon. Kasi nga, meron akong weight concern. So, isang ganito lang guys. Ang sarap. It really gives me a lot of flashback na nagbuhay ko dito sa Thailand. In fairness naman merong ibang buffet na overrated. Hindi naluto ng maayos, hindi masarap. Pero dito, halos lahat ng kinuha ko, actually lahat ng kinuha ko, talagang super traditional yung lasa. Hindi siya nila twist na parang maging international yung mga local type food. So talagang nag-enjoy ako. Lalo-lalo na kanina yung pagkabaw. Ang sarap yun guys. Wow, amazing. Alright guys, tapos na ako mag-breakfast and right now I'm just walking around dito sa lobby, Kasi sobrang laki ng hotel na to ay sobrang taas pala. So, ang dati namin narito ako guys, ang lakas makabubo ng kanilang mga elevator. So, iba yung sasakyan papunta dito, iba yung sasakyan papunta doon. But imagine, over 80, I think 81st or 84 na floors. So, ang kwarto namin nasa 66. Ang kainan namin nasa 18. Nasa 18 ba? No, nasa 81st ang breakfast namin. Ang kwarto namin nasa 66th floor. Ang lobby nila, main lobby nila is nasa 18th floor. So, hindi mo makikita yung lobby sa ground floor katulad ng ibang mga hotel. So, right now, dito tayo sa kanilang lobby. Dito na side. At doon sa kabila. So, dito yung busy nila na area. But let's move around. Buti dito medyo makante, Ayan. Napakaganda ng umaga. Tingnan natin dito meron silang display ng photos. Kasi si Tita Jackie ay nag-yosi. Nag-yosi siya sa Mayosi area. Ako naman nag-iikot-ikot para nakita ko naman kasi hindi ako nakapasok dito talaga. I believe na puntahan ko lang dito yung revolving lang nila kasi nag-experience kami. That was like 10 years ago. Hindi ko na alam ngayon anong binago nila. Pero like I said guys, i-shout out ulit Payuki or Payuk Sky Hotel is now the third, I believe the third highest building. It used to be the tallest and highest building ng Thailand. Pero natalo na siya ngayon. So number 3 na lang siya, I've heard. And it's still very iconic na landmark dito sa Thailand pag sinabi mong Payuk Tower or Sky Hotel. Kasi siya yung location niya mismo nasa gitna ng puso ng Bangkok. And nasa naman ng kapalguran na kaasawaan na durian. Ang ganda ng durian nila. Mas maganda pa itong display nila na durian kaysa sa round pool namin sa gyms. Yung isa lang siya pero todo effort. Tignan niya dito. Styrofoam, Na-machine ko siya. Dapat ganito na lang yung round pool namin. Let's say isda na ganito. Ba't ang ganda? Kahit isda lang pero maganda, di ba? Pero ito, isa lang siya pero talagang agaw pansin. And nandito meron silang fruit buffet. All you can eat na prutas. Hindi ko alam kung... Kita na rin ba yung
mga varicose veins mo, lalo-lalo na sa paa. Ano kaya itong varicose vein patches, malamig, non-toxic at herbal na rin siya? Itatapan mo lang to kung saan may varicose ka na sobrang kitang-kita na. Sulit din to dahil naka-buy one take to na at 12 pieces na yung laman sa isang pack. Malapad din siya kaya matatapalan talaga yung mga varicose veins nyo. At alam nyo bang naka-buy? Kaya 36 pieces na yung ma-receive nyo for only 80 plus pesos lang. Kaya kung sobrang visible na at kitang-kita na yung mga varicose nyo, try nyo itong i-check out itong varicose veins patches. Kaya ako na siyan. Astay. Doon. Ata. Hindi ako makapaniwala na wala ang aking dermatitis at pangangati ng balat sa loob lamang ng 7 araw at lahat iyon ay ginawa ko sa bahay lang. Para sa mga taong may atopic dermatitis, eczema, infeksyong fungal sa balat, puni, urtikaria, psoriasis, I feel ito mag-a-avail ka dito ng all you can eat na prutas. So, meron silang mga dessert. Ayan, wow. Ganda ah. Grapes. Ito yung mga bata. Fresh fruits. In season. Ito, pretty. Sobrang kaya nga yung mga bataan. Ito, maganda. So, ito ay Sobrang kaya nga. Malago. Well, lahat mabuhay. parang ito yata is ano nila. Kasi ito, pag binili ko sa iyo, Sky, muna ron Sky. pwede mo yung pasalubong. Ikiat kaya. Pero ito talaga yung kanilang pinaka-popular. Ikiat ron. Pagdating mo ng Thailand, kung tumaling mo ka ay mango sticky rice. Ayan ang itsura niya. Lagot yung mga Excuse me, bata. here you have to pay. How much? 500. Lago unlimited lang. Ano po yun? Sticky rice, lumamot. Tunay na ka? Tunay na. Okay, ikot tayo. Pinayagan akong magtingin-tingin, no? So, ito yung kanilang unlimited fruit restaurant. This is 500 baht or 1,000 pesos. Approximately, kasi parang yung exchange rate ngayon malapit na mag-times 2. So, simula tayo sa entrance nila. Okay, ang galing mo. So, fruit restaurant. Buffet, all-you-can fruit buffet. Fruit buffet, pala sabi ko po. Dito pala yung fruit. Nangalam. Okay, pagpasok natin dito, dito mo ma-experience yung mga prutas. May mga tao kasi na talagang gusto fruit diet. Ito is, I believe, minatamis na kamote. Ang ganda, guys. Minatamis na kamote kahoy. Then, pupunta tayo dito. Parang walang nag-avail ng fruit buffet ngayon. Then dito, meron din silang mga any dessert na gawa sa fruit. Isa pa po guys, they are very, very popular sa paggawa ng kanilang mini sweet na yung kanyang shape is prutas. Katulad yan, merong makopa, merong mangga, merong mansanas. Yan. So, itong either gawa sa prutas, gawa sa dahon, or gawa sa gulay. Ayan. Then, let's go this way. Ay, gumagawa din sila ng salad. Or no, meron din ditong noodles. Pero, ito, parang fruit noodles siya. And then, dito naman na side, salad na sonta. Pero yung ihahalo, prutas ulit. Oy, in fairness, ang sarap nito. Ang sasabihin nyo, sontang polamay. Polamay means prutas. Okay? So, alam na nilang gagawin. Basically, standard somtam and then haluan siya ng prutas. Napaka-sarap, guys, as appetizer. Dito naman, mga, ang tawag dyan, parang, anong tawag mo dyan, guys? Nakalimutan ko. Yung binuburo. Pickle. Pickled pala. Pickled bangkiling. Hindi ko alam anong tawag sa Tagalog. Pickled mangga. Pickled na
pickled na, yan, lansones ba yan? Pickled na, eto hindi ko rin alam. Pero ito, natikman ko na yan, masarap. Yan, tsaka eto. Okay. Pagdating sa pagkain talaga, hindi pa huli talaga yung Thailand, guys. Thailand is dito talaga imposible hindi ka magiging patay gutom pag pumunta ka dito. Kaya pag may nagtatanong sa akin, Madam, ano yung advice mo para sa mga first time pumupunta sa Thailand? Eat the food. Give Thai food a chance. Do not be afraid. Hindi ka dapat natakot. Tsaka mura lang, no? Yan. Pero alam nyo, it will take time. Kasi ako, it took time for me to love Thai food. I believe mga 1 taon, 2 taon bago ko nagustuhan yung lasa talaga ng mga local delicacy. Nung nagpunta ako dito para magturo, itlog lang halos yung kinakain ko, tsaka pritong manok. Pero habang tumatagal, nasanay ako dun sa amoy ng spices, nasanay ako sa lasa ng spices. Tita! Tita Jack! Tapusin ko lang. Kasi si Tita Jackie nandun pa siya, so ikot-ikot ako dito. And then, kasi kami, nandun lahat sa buffet for breakfast, kaya hindi kami nahirapan. O, tingnan natin yung kilo ng prutas ngayon. Ayan. So, meron tayo dito, cantaloupe, 80 baht kada kilo. Or 160 pesos kada kilo. Totoo to, hindi fake. Kita nyo, madali akong maalim lang. Dragon fruit, 100 baht per kilo or 200 pesos. Espesyal na promo ngayong Pasko. Ito na ang pagkakataon mong makabili ng lutein gummies. 100 baht per kilo or 200 pesos. Papaya, 80 baht per kilo, 160 pesos. Pinya, 35 baht ang isang peraso or 70 pesos. Pero hindi siya katulad ng pinya natin, pero sobrang sarap, tamis. Mahal din to. Then meron silang oranges. Okay. So meron din isa pang restaurant dito para sa gustong kumain, no, ng mga guest. Ayoko naman i-tour kayo sa 84 floors, kaya dito lang sa mga main part. Ito yung pinakalabi nila. So busy na siya ngayon kasi marami nag-check-in. Pero I believe yung mga room nila dito is, you have room choices. You have a, how do you say, brochure for the hotel. Yes, like that. Yes, thank you. Can I have one? Thank you so much. Kapuna ka. Okay. So, babasahin natin. Nakastay kami ngayon sa Space Zone, floor 66. Yung category ng room namin is Superior Suite. Ang Superior Suite is nasa, ang mahal pala dito. Ang mahal pala dito na. Parang hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Superior Suite is 8,000 baht or 6,000 pesos kada gabi. Hoy, 6,000, 16,000 pesos pala yung tinutulugan ko. Makatulong nga ulit. Yung Presidential Suite nga daw sana, yung ibubukas, wala na daw. Yung Presidential Suite is 25,000 pesos kada gabi. Ang mahal pala dito, hindi ko alam. Kasi ang tinitingnan ko lang dito pag pumupunta kami yung standard zone. So ayun siya guys, so merong standard zone. Nasa 9,000 pesos yung kada gabi. Ayan, dyan kayo magtingin na standard zone yan. Yan. Yung superior, pinaka-standard. And then merong sky zone. And then merong space zone. Nasa space zone kami kasi 66 floor. Ayan. Tapos may bayad pala pag extra bed. 1,000 kada gabi. Sana baby coat na lang yung inuwag ka para kay Sheena. Para libre, walang bayad. May ginawang bata. Pagkasya mo yung katawan mo dyan sa crib. Kasi huwag ka nang kumingin.
Tapos yung breakfast nila dito, yung kinain namin kanina, okay ha, in fairness, 380 baht or 700 pesos kada tao every breakfast. Medyo mahal pa din. Kasi kunyari ako lang mag-isa, ang breakfast ko dun lang sa may tabi-tabi, sa may kanto-kanto. Siguro ano lang, ang gagastusin ko lang dun sa baba 100 baht maximum or 200 pesos. Pero invited kasi tayo guys, no? Kaya okay lang. Gagalit, may nagagalit na naman. Okay, magalit guys. May mga tao talaga na hindi madamot, no, sa buhay nila. Masaya sila na nasi-share nila. Tayo, ulipon lang naman tayo. Sino ba naman tayo para magreklamo? Inibitahan ka lang, magreklamo ka pa. Pero in fairness, itong ticket na to kasi, ang ticket namin sa Thailand, ito yung binili ko para sa amin ni Miss Joselle. We have planned this for a long time, parang 6 months na yata. And then, ang nangyari kasi, hindi ko alam na si Tita Jackie pala, nang nalaman niya na pupunta kami, hindi ko alam na magbubukit pala siya. Sinabi niya lang lately, parang 2 weeks ago niya lang sinabi na susunod siya or inimit niya kami. So talagang nasorpresa ako kasi ang alam ko hindi siya allowed magbiyahe dahil sa medical condition, pero binigyan siya ng go signal ng doktor. Ayun. So anyway, we are happy, no, na mag-meet talaga ni Tita Jackie finally kasi hanggang chat lang kami, hanggang video ko lang, at hindi ko rin alam na nag-book siya ng ganito kasi kung ako lang, doon ako kay Sheena titira dahil hindi ko naman kailangan gumastos pa sa hotel kasi may bahay naman yung ate ko dito, and hindi rin ako kailangan mag-taxi-taxi kasi pwede naman ako mag-bus, mas gusto ko nga yung ganun. Pero nang nasabi si Tita Jackie na pupunta daw siya ng Thailand, ay sinurpresa niya kami na pwede kaming magstay sa iisang room lang dito nga sa Bayong Sky Hotel, and that is the history. And alam ko hinahanap ninyo si Miss Joselle, no? Sadly, I have to say no kay Miss Joselle kasi nga binigyan siya ng go signal ng doktor kasi okay na daw yung kanyang sugat. Pero what I know is inoperahan si Miss Joselle ng November 5 or November 6 pa siya inoperahan, and it needs at least 8 weeks, no? 8 to 16 weeks para totally mag-heal. Eh, 1 month lang yung aalis na kami, so that's only 4 weeks. So regardless kung anong sabihin ng doktor, pag nagka-problema, hindi naman nila na-cover yun. So sabi ko kay Miss Joselle, kahit na-go-sick na lang doktor, hindi pa rin talaga kita isasama. Kasi may magano na yung sugat sa labas, hindi ko naman sa labas. Ihip mo na ako. So in-explain ko kay Miss Joselle, si Miss Joselle, kasi pag nagalit siya, kung ito yung singit niya, matigas ang ulo. So sabi ko, huwag natin itaya, no? Ay kung palandali ang saya sa mas long term na possible damages. Kaya sabi ko, ay Miss Joselle, siya malapag kasi meron ka naman next time, hindi naman aalis ang Thailand. Ang importante, bumalik siya ng maayos. So sabi ko, sabi ng tukod ko, signal na ako, kaya sabi ko, hindi talaga kita isasama kayo na yung sabihan ako. Kasi it's just 4 weeks pa lang. Okay? Magaling ka, mag-heal yung sugat mo, kumain ka ng tama, mag-lose ka ng una ng weight mo para at least dahan-dahan na bumalik yung signal mo. At pagkasundin mo yung mga sadya namin ng doktor, hindi ko na kita isasama talaga. So again, hindi po alam ni Miss Joselle na merong ganitong klaseng arrangement, no? Kasi ito nga ay late notice dahil dapat ito ay sorpresa para kay Miss Joselle. Talaga, for Miss Joselle's first ever experience dito sa Thailand. Ang problema nga ay masyado pang risky. And walang insurance dito sa Thailand. So pag may nangyari masama kay Miss Joselle, kailangan natin ng milyong piso. Hindi talaga 100,000, milyon talaga guys. So ayoko ng gano'n, no? And hindi din pwede na kapag lumabas ako dito lang sa hotel si Miss Joselle, hindi din siya mas matutuwa kasi ang ganda talaga ng Thailand, ang ganda ng Bangkok. So sabi ko, stay home, get better. Ayan, Miss Joselle, don't worry, babalik tayo dito, inshallah. If God gives us the chance, we will always come back. Ayun. So time check natin guys, it's already 10 past 10 a.m. Ako'y maliligo na, no? First time ko maligo since dumating ako ng Thailand kasi kagabi sobrang pagod na pagod ako guys, and I really wanted to talk to you pero hindi ko na malaya, nakatulog na pala ako sa sobrang pagod. I slept like 2 o'clock, woke up at around 8 a.m. so I got like 6 hours of sleep, and I'm trying to save my voice. At today dito lang kami sa Bangkok, dahan-dahan lang kami, but I'm going to meet at she mamayang gabi, susunod na siya kasi nagpadilig muna ang all. Temses ha, buti na supportive kami lahat sa iyo ha.
magpadilig ka na magpadilig ka kasi kailangan na namin ng pamangkin. Uy, pinesyo yung ate namin. Joke lang. Siyempre si Madam Sheena yan eh. Pag anong sinabi ni Madam Sheena, goes for the gold. Ayun. So maraming salamat you guys. Once again, mahal na mahal ko kayo. Abangan nyo yung mga mangyayari ngayon dito sa Thailand. And once again, din big shout out for Tita J. Maraming salamat. Si Tita J po, siya yung nag-invite sa amin sa Baguio. Kasi taga Baguio din si Tita J. And itong pinapakalat ni Auntie Christine. Auntie Christine, how dare you? How dare you say that, you know, my sugar daddy is the one paying for my gala-gala. So kasama kasi si Auntie Christine sa Baguio that time. And even Auntie Christine, I was on video call with Tita J. And nagpasalamat si Auntie Christine kay Tita J live on video call. And Auntie Christine is aware na walang kinalaman dito yung tatay ng mga anak ko, yung pagpunta namin sa Baguio. Pero siguro naisip ko, no, kawawa naman si Auntie Christine, no? She is running out of lies. So kahit ano na yung mga sinasabi niya. So pag nagsabi si Auntie Christine dyan na nagkaroon ako ng iba't ibang klaseng ganap sa buhay ko, bahala na kayo, paniwalaan nyo na lang guys. Napagod na ako mag-explain, bahala na kayo dyan. Paniwalaan nyo, ang gusto nyo paniwalaan, hindi po ka. Alright you guys, maraming salamat po. Much love, Princess Higa. I'll see you on the next one. Again, happy first full day Bangkok, Thailand. Sawadee-ka. Kung mayroon mang taong may pader na nagbabalat ng pintura o kitang-kita ang mga bitak o butas sa dingding, dapat mong So guys, thank you for watching. Hello, mga love. So, it's been a long time.